Hello mga mi! Tara samahan niyo kami at ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga unang ganap namin pagdating namin dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bago ang lahat mga mi, ano nga bang naiisip natin pag sinabi nating Saudi Arabia? I will be honest mga mi, na noong una, lagi kong naiisip na puro disyerto lang pag sinabing Saudi Arabia. Naiisip ko rin na baka istrikto dito, maraming bawal. Pero nung nakapunta na dito yung asawa ko at unti-unti niya napapakita sa akin kung paano yung pamumuhay, kultura, at the same time, yung mga iba't ibang lugar. Naging excited ako nang malaman kong pwede kaming pumunta rito. Ito yung unang bansa na talagang sobrang excited akong makita. Siguro dahil gusto kong makita kung ano nga ba yung culture, ano nga ba yung buhay, at ano nga ba yung naghihintay sa amin dito. Nasaktuhan pa nga na pagpunta namin ngayon dito ay nag-start na yung winter time. Yes mga mi, may winter po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero alam nyo ba na merong parte ng Saudi Arabia na nag-i-snow? Ang sabi ng asawa ko, pag mainit daw dito ay sobrang init talaga at kung malamig naman, sobrang lamig din. Ano nga ba yung naging pakiramdam ko paglabas namin ng eroplano? Syempre excited pa rin mga mi nung unang labas namin doon sa mismong eroplano. Pero medyo natakot lang ako nung nakakita ako ng mga royal police na naka-camouflage. Syempre dahil bago sila sa paningin ko, pati yung mga itsura nila, medyo kinabahan lang ako ng konti na unti-unti namang nawala. Mabait din sila mga mi at napakabilis ng process nung palabas namin sa immigration. In fact, babae nga pala yung nag-assist namin sa immigration at napaka-friendly niya kay Ate Awuja. Gaya nga na sabi ko sa una kong vlog mga mi, sa gabi nga daw nabubuhay ang mga establishments dito. Mas sanay din sila na tuwing gabi sila namamasyal. Kapag foreign ka dito, katulad ko, hindi naman nila nire-require na magsuot ka ng kanilang traditional na abaya. Basta maayos yung pananamit mo at hindi kita yung too much skin katulad dito sa suot ko ngayon. Pero mga mi, may mga dala akong abaya kasi gusto ko ma-experience kung paano mag-abaya and at the same time, nahihiya kasi ako na ako bilang foreign ang hindi mag-a-adjust sa kanilang kultura. Kahit hindi naman nila nire-require. Itong unang umaga namin sa Saudi Arabia ay may nagyaya sa amin na pumunta sa park. Wala kaming sariling sasakyan dito kaya nakikisabay lang kami sa mga katrabaho ni Daddy. Yung iba sa kanila mi, mga nandito rin yung kanilang pamilya at yung iba paparating pa lang. Kaya ito si Ate Aloja ay nakahanap ng kalaro at nag-practice na maging ate. After nga ng ilang oras na paglalaro ay napagdesisyonan na namin umalis dito sa park. Ang plano sana namin ay kumain na sa isang restaurant na nagsiserve ng kanin pero hindi natuloy dahil sarado pa nga sila. Actually mga mi, napakalamig po ng umaga na to at hindi kami prepared at medyo manipis yung damit na nasuot namin. Buti na lang kahit papano ay kinaya namin ng lamig at nailaban naman. Pagkatapos niyan ay pumunta kami sa may Dunkin Donuts. Doon na lang namin napagdesisyon ng kumain bago nga umuwi. Tara mga mi at enjoyin muna natin ang view. At finally, nakarating na nga kami dito sa Dunkin Donuts at nag-start na kami pumili ng mga gusto namin kainin. Marami rin silang iba't ibang klaseng drinks dito mga mi na hindi kagaya sa Pilipinas. At syempre, medyo kakaiba rin yung flavors ng kanilang mga donuts. Sabi ko nga sa inyo mga mi, halos wala pang bukas tuwing umaga dahil kadalasan hapon hanggang gabi yung mga bukas na establishments dito. At dahil nga bago pa lang ako dito, sinayaan ko na si Daddy yung umorder para sa amin at nagsabi na lang ako sa kanya ng gusto ko. 5 taon na rin kasi si Daddy naninirahan dito sa Saudi Arabia kaya halos sanay na siya sa mga tao dito at kung paano makipag-usap sa kanila. After nga niyan ay dumiretso kami dito sa may grocery store at namili ng konti. Dito mga mi, napansin ko na mas mura yung bilihin kumpara sa Pilipinas. Yung mga pagkain katulad ng mga pastry na sobrang mahal sa atin sa Pilipinas, dito napakamura lang. When I turned 30, na-realize ko na napakasarap pala mag-explore ng iba't ibang culture. During early 20s ko kasi mga mi, nagkaroon ako ng offer to go to the US for vacation pero I declined it. Tapos nagkaroon din ako ng offer to go to Japan pero dinaga ako kaya hindi ko rin kinuha. Tapos na may pagkakataon ako mag-apply sa Qatar
car at umalis, hindi ko rin ginawa kasi that time medyo takot talaga ako na mag-explore at lumabas ng bansa. Pero this time, nung tumanda ako, doon ko na-realize na life is short at kailangan nakikita natin yung iba't ibang panig ng mundo or iba't ibang kultura para mas ma-explore natin yung buhay at mas makilala rin natin yung ating mga sarili. Yun naman ay kung mayroong pagkakataon at kung wala namang pagkakataon, nasa sa atin na naman yun kung paano natin bibigyan or bubuksan yung opportunity para sa sarili natin. Nung kinahaponan ay lumabas kami saglit para i-drop nga yung bibigay namin sa aking biyanan. Tapos nung kinahaponan ng mga video ko lang ang yung naririnig kong dasal nila kasi natutuwa ako sa kanilang relihiyon dahil lagi po silang may oras sa pagdarasal at bawat kanto daw po talaga dito ay merong mga moske para pag inabutan sila ng oras ng dasal ay pwede na silang magpunta doon at magdasal. Ganon sila ka-devoted sa kanilang spiritual path which is nakakatuwa talaga. Kinabukasan nga mga mi ay nagkaroon kami ng invite para pumunta sa Red Sand, yung malapit lang dito sa amin kasi yung talagang Red Sand is like an hour pa daw away from here. Dito kami nakakita ng camel pero medyo malayuan lang at dito ko nakita yung part ng Saudi Arabia na medyo desyerto talaga. Unfortunately, pagdating namin dito, sarado na daw yun for a month now kasi parang binibigyan nila ng chance yung ibang recreational activities na available ngayon dahil winter time. Pero hindi naman ako nalungkot mga mi kasi pumunta kami dito sa isang traditional cafe nila kung saan nakatikim ako ng karak nila. I think that is their traditional tea. Saktong-sakto mga mi kasi sobrang ang lamig po talaga niyan. Nasa 7 degrees yata. After nga niyan ay pumunta na lang kami sa IKEA para kumain and at the same time para bumili kung meron man kaming kailangan bilhin. The usual, ganito ang setup daw ng mga IKEA dito at sa iba't ibang mga branches nila around the world. Actually, the IKEA is a Swedish company. Kaya siya sumikat kasi kakaiba and aesthetic kasi yung mga mabibili mo rito and at the same time maraming mga sale. Pero sabi nga ni Daddy, mas affordable daw bumili sa IKEA ng Saudi Arabia. First time ko rin palang pumasok ng IKEA kasi hindi ako interested pumunta sa IKEA dun sa Pilipinas. Hindi ko alam pero parang tinatamad lang ako. Or siguro umiiwas lang ako kasi baka mabudol ako. Sa part nga na to ay nag-ikot-ikot lang kami at namili lang kami ng konting kailangan namin sa bahay and at the same time mga gusto kong dalahin sa Pilipinas. At kung nagugutom ka na nga ay pwede ka naman din dumiretso dito sa kanilang kainan. Dahil maaga nga kami umalis ng bahay at wala pa kaming kain, we decided na dito na lang kami mag-breakfast. Kaya tara, kain muna tayo! Baka na. Oh, yummy. Pagkatapos nga namin kumain ay pinagpatuloy lang namin yung pamimili tapos umuwi na rin kami. Pagdating nga sa bahay ay nag-asikaso lang ako ng labahin at nagluto para sa mag-ama ko. Yung labas pala namin na yun mga mi ay hindi pa po yun yung pinakalabas na scheduled namin kasi si Daddy ay hindi naman po naka-rest day nung mga araw na to. Yung mga talagang lakad namin na para sa birthday ni Ate Awuja ay naka-schedule on his rest day or day off. Kaya abangan nyo yan mga mi kasi marami tayong magandang pupuntahan na hindi natin akalain na meron pala dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Hanggang sa muli!